sasabihin yun. 'Di ba? So ito po, sunod mga kababayan, kay ano tayo, kay Cheese Escudero. Ito na nga mga kababayan na dito kay Cheese Escudero. Ano nga ba itong kay Cheese Escudero? Naku po mga kababayan. Ito yung malaking problema ngayon kay Kilay. Mga kababayan, kasi itong si Kilay mga kababayan ay naku. Sir Michael, hello po. Itong si Kilay mga kababayan, grabe. Kaya naman pala. Ako actually ito isa ito sa reaksyon ng mga tao, mga kababayan. Same daw si Kilay, Babe at BP, sabi ni Ma'am KHA. Isa pa yang si Cheese Kilay playing safe. 'Di ba? Sir Erneston kay Ma'am Rosario Bisin. 'Di ba? Ito pala mga kababayan. Kaya naman pala ayaw Ma'am Lily Toninin kay Ma'am Josephine Manica, dilo po. Kaya naman pala ayaw ni Cheese Escudero mga kababayan na ituloy-tuloy itong impeachment. Bakit? Kasi kapag ituloy ang impeachment, no, dinilay ng dinilay. Bakit? Kasi makakalkal. Ma'am Mercy, maraming salamat sa yung 320 super sticker. Thank you so much. Kasi makakalkal po itong katiwalian kung saan ginastos ni Sarah, yung joint bank account ng tatay niya at sa kanya. Kaya malalaman, ito mga bilyon-bilyon at daan-daang milyon kung saan ito dinala. Kaya mga kababayan, ito po ang pinaka number 1 na ito po ang pinaka number 1 na problema ngayon. Kaya pala todo depensa itong si Keso, si Kilay. Kaya pala dinilay ng dinilay. Kasi nga isa din pala siya. Thank you po Ma'am Mercy sa palipad. Ito mga kababayan, ako Diyos mio Marimar. Ito asan na ba 'yon si Kilay? Kaya pala mga kababayan, ito according dito mga kababayan sa Billionaire News, Billionaire News channel, na Cheese Escudero nagsingit umano ng 142 billion sa 2025 budget. Ma'am Fia Polinario, hello po kay Ma'am Guadalupe Tanya. Ayan, mega love shout out po. Nagsingit daw ng 142 billion. Para saan ito? Putang ina, napakalaki. 142 billion. Kung kay Sara nga, mahigit kalahating bilyon lang, ito talaga, 142 billion. Para saan nga ba itong 142 billion na isiningi ni Kilay sa 2025 budget? Ang pagkakaalam ko mga kababayan, para daw ito sa baha. Kasi alam nyo, katulad dito sa amin ngayon, baha ito syempre government kalsada yan. Anong gagawin ng barangay opisyalis niya na bubutasin nila yung kanal, ayusin nila, bubutasan nila yung pader doon. Di mas lalong papasok ang tubig dito kasi ilog na yung kabila. So ito pala mga kababayan. Abangan natin, baka may bago na namang arahas si Heart nito. Ito pakinggan ninyo, Diyos mio Marimar. Kaya naman pala, saan ba ito gagamitin? Kaliwat kanan ang pagbaha ngayon, pero tila may political storm din na namumuo sa Senado. Si SP Cheese Escudero nagsingit umano ng bilyong-bilyong piso sa 2025 national budget. Karamihan ng pondo inilaan daw sa mga questionableng flood control project. So nagsingit ng 142 billion. At itong mga pondo na to ay ilalaan daw para sa flood control. Nako, ang daming nabiktima sa flood control na yan. Kaya ako minsan mga kababayan, hindi ko napapaniwalaan dyan kung may flood control ba. Bakit? Kasi halos lahat na po ng lugar sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, binaha. Ngayon, sure po ba na yung 142 billion na yan ay mapupunta po ba talaga sa flood control project? Di ba? Naku mga kababayan. Ito pala, actually mga kababayan, ito yata yung pang manok ni Kilay. Bakit? Kasi ito'y inaprubahan ni PBBM, papanig siya kay PBBM. Ituloy niya impeachment. Ngayon, pag hindi ito inaprubahan ni PBBM, ididili at ika-cancel niya at ibabasura niya ang impeachment. Bakit? Nako, Diyos mio Marimar. Tuloy natin. Project. Narito ang exclusive report ni Dexter Ganibe ng Abante Radio. Sa Metro Manila, baha sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas areas at sa maraming lugar sa Mindanao.
Mindanao. Nako. So, mga pagulan na dala ng habagat na pinalakas ng nagdaang bagyong Krising. At bumabaha insertions ang 2025 General Appropriations Act o ang budget ng gobyerno ngayong taon. Sa dokumentong hawak ng Politico.com, rumaragas ang parang bahang insertions na ginawa noong nakaraang taon para sa 2025 budget. Abot sa higit 142.717 billion pesos ang kabuuan para sa flood control projects, pag-aayos ng mga kalsada at tulay at ilan pang infrastructure projects. Nangyari noong 19th Congress kung saan Senate President si Chizzy Escudero. Sa record na hawak ng Politico.com, pangalawa ang sorsogon sa pinakamalaking pinaglaanan ng infra projects na umabot ng 9.136 billion pesos. Sa nasabing halaga. Pangalawa ang sorsogon sa pinakamalaking budget para sa flood control na 9.1 billion. So ano po ba ang number 1? Ang number 1 po Davao, 51 billion. Pero baha pa rin, di ba? Kita nyo mga kababayan, ang lalaki ng budget. Ang lalaki ng budget sa flood control. Pero bakit ganang tubig? Baha pa rin. Ngayon mga kababayan, tignan ninyo. Tignan ninyo mga kababayan. At meron pa nga mga senador dito, mga kabayan na hindi daw nila alam ito. At higit sa lahat, hindi daw sila kasama sa usaping ito na bakit nagsingit itong si Kilay ng bilyon-bilyon, 142 billion para sa flood control di umano. Diyos ko. Di ba, biruin ninyo, kung tsaka may baha, tsaka sila maghanap ng budget. Pero pag walang baha, wala namang nagagawa sa nakuhang budget. Imposible naman mga kababayan, sa tinagal-tagal ng mga namumuno sa barangay na bahain, sabihin natin Caloocan. Number 1 ang Caloocan at Bulacan, bahain talaga yung lugar na yan, pati ang Santa Mesa. Imposible naman sa tinagal-tagal dyan ng mga namumunong mayor, congressman, gobernador, di ba, mga barangay chairman, imposible naman na hindi sila nito nang hingi ng budget para dito sa calamity, yung baha. So, imposible naman na 10 taon, hindi natin maitanggi mga kababayan, kaya hindi lang po ngayon ang baha. Nung nakalipas pang ilang taong nakaraan, binabaha rin. So, asan po ba yung budget nun? Tapos ngayon, binaha na naman, may budget insertion na naman na panibagong 142 billion. Baka pagkatapos nitong baha na to, pag humupa na at wala na namang bagyo, wala namang magawang flood control nito. Di ba, Ma'am Zini Beredo, may love shoutout. So, saan naman pupunta itong budget na to? Kasi ngayon, sa panahon ng tag-ulan, di ba, sinisingitan nila ng budget. Noong panahon na, uulan na to kasi pa December, pa bagyo na. So, sisingit tayo dito. Ngayon, pagkatapos ng December, pagdating na naman ng summertime, syempre tagtuyot, mawawala na. Di ba? Mawawala na yung budget. Saan naman pupunta yun? Kasi actually, 'di ba mga kababayan, ang klima kasi sa Pilipinas, nasa tropical country kasi tayo. Ibig sabihin may init, may ulan, may bagyo, 'di ba? May summer. Ayun, summer, bagyo, ulan. Oo, yan lang naman ang climate sa atin dito. 'Di ba? 2, 3 lang naman. So, hindi naman siya buong sa 10 taon isang beses lang umulan. Halos nga every year na ulan talaga. Minsan nga every year nagbaha. So, saan napunta ang budget? Baka pagkatapos nito ngayon, kung aprubahan ito ni PBBM, di ba? Ay baka naman pagkatapos ng baha, wala na naman. Continue natin. Halaga, 1.165 billion ang inilaan para sa flood control. Nakasaad sa page 719 ng 2025 GAA. Ilan proyekto? Ma'am Carolina, totoo po yan. Ma'am Carolina Quijano TV, totoo po yan, di ba? Pag tagbaha, manghihingi sila ng budget para sa flood control. Pag tag-init, tagtuyot, manghihingi na naman sila para sa El Nino. Di ba? Sabi ni Patricio Libs, Kent Garcia pala, anong masasabi mo kay Idol Joel Chua mo na nagpatayo ng barangay hall sa bangketa? At actually po, Ma'am Patricia Libs, i-clarify ko lang po, hindi ko po idol si Joel Chua. At higit sa lahat po, Ma'am Patricia Libs, wag mo na pong ipangalan po dito sa akin ang Team Palaboy kasi wala na pong Team Palaboy. Diba? At higit sa lahat, hindi ko po idol si Joel Chua. Sino po ba siya? Diba? At higit sa lahat, ma'am, wag niyo pong ako idamay sa awayan ni Isko at ni Joel Chua.
Hindi po ako politician. Di ba? Kung makikichismis ka lang din, ma'am, doon ka na lang manood, ma'am. Kung makikichismis ka, doon ka na lang po manood sa mga kalaban ni Isko. No, wag po kung itulad diyan sa idikit diyan sa away ni Isko at ni Joel Chua, kay problema po nila 'yan. Higit sa lahat, hindi ko po siya idol. Wag mo pong tanungin sa akin yan. Doon ka po magtanong sa mga nakasuporta kay Joel Chua at doon ka po magtanong sa nakasuporta kay Isko. National politics po ang usapan namin dito, hindi po local. Doon ka po mag-focus, ma'am, sa mga kasama mong chismosa. So, continue natin. Proyekto kaugnay ng flood mitigation at flood protection projects ang pinaglaanan. Ganon din ang konstruksyon ng seawall sa ilang coastal areas. Dating gobernador ng Sorsogon, si SP Cheese. Sinubukan natin siyang kunan ng pahayag dokumento, pero hindi pa ito tumutugon. Pero una na niyang idinipensa ang nasabing usapin noong Hunyo. May mga proposed amendments ang mga senador at ang mga mambabatas sa Kamara man o sa Senado na dumaan sa proseso ng amendments. Kung saan mang lugar yon, nakalagay naman sa budget lahat. Pinakamalaki namang budget ang nailaan sa mga infra projects sa Bulacan. Diba? Sabi ni Kilay, may mga nakapropose daw na budget sa bawat sa mga congressman at sa mga senador. So nakikita naman po dyan at may mga proseso naman po yan kung aaprubahan o hindi. Ngayon kasi mga kababayan, pagdating kasi kay PBBM, hindi na kasi ganun si PBBM na katulad kay Harry Roque noon na magpapirma kay Digong, sasabihin ito, Tatay Digong, pirmahan mo to, Pogo ito. Yung Pogo, magbibigay po yan ng 2 billion a month. Pirmahan mo, may kickback po yan. Hindi po ganun si Marcos. Bago po yan pipirma, tinitignan niya kung saan mapunta ang pera. Kasi billion po yan. Diba? Billion po yan, mga kababayan. Kaya yan yung sabi ni Sara Duterte na, bakit nyo ako iimbestigahan at questionin dyan sa confidential fund na yan, na milyon lang naman yung issue sa akin. Bakit hindi nyo sila imbestigahan yung kinukuha nilang bilyon? Ito nga, lumabas na. Yung sinabi ni Sara na akin, milyon lang yung issue sa akin. At hindi kami magnakaw ng milyon. Ang imbestigahan ninyo, yung bilyon. Ito na nga, bilyon. 142 billion. Ngayon mga kababayan, ito na nga. Alam naman natin sa Sorsogon na napakalaking budget daw nitong flood control sa Sorsogon. At nakita din naman po natin sa Sorsogon noon na 9.1 billion na take note flood control sa Sorsogon. Ito, continue natin. Bulacan, naaabot sa higit sa 12 billion pesos, kung saan 2.9 billion dito ay para sa mga proyektong may kinalaman din sa flood control. Ilan lang dito ang mga flood control structure sa San Miguel at Nakawayan Rivers, Ugong Creek sa Balagtas, Bulacan, revetment wall sa San Rafael at Pandi, Pulilan, Bukawi at Malolos City. Pero sa statement na binigay ni Senator Joel Villanueva, umaasa siyang totoo ang lahat. Dahil taliwasan niya ito sa sinabi sa kanya ng District Engineer ng Bulacan DPWH. Nakatakda raw niya itong tanungin sa isasagawang budget hearing sa mga susunod na buwan. Ayon kay Villanueva, hindi siya kasama sa liderato ng Senado noong pantayin ng 2025 national budget. Bukod sa Bulacan at Sorsogon, kasama sa top 10 na lugar na nakinabang sa umunoy 2025 budget insertions sa ilalim ng pamumuno ni SP Cheese, ang Mindoro, Batangas, Davao, Misamis Occidental, Quezon Province, Valenzuela City at Cebu. Diba, kita nyo mga kababayan? 5 budget insertions sa ilalim ng pamumuno ni SP Cheese, ang Mindoro, Batangas, Davao, Misamis Occidental, Quezon Province, Valenzuela City. Ito Mindoro, 8.37 billion, Batangas, 7.32 billion, Davao, 7.2 billion, Misamis Occidental, 6.5 billion, Quezon Province, 5.9 billion, Cavite, 5.6 billion, Valenzuela, 4.2 billion, Cebu. So, saan po ba napunta ito mga kababayan? Itong sinasabi nilang budget na to, nakita naman po natin pag sinabi nating Mindoro, baha po dyan. Batangas, lalo na yan sa may Laurel at sa Lian. City at Cebu. Diba? Sa Lian, sa Laurel. Tapos itong sa Quezon Province, natural, lagi din yung baha dyan, lagi din binabagyo. So, saan napupunta? Diba? Lalo na kung mismo sa Cebu pumasok sa mall na mismo yung tubig.
Di ba? Biruin ninyo mga kababayan, kalaki po, kalaki-laki ng budget. Di ba? Binulabog lang nila ang taong bayan. Di ba? Ma'am Jessica Mamerto and kay Ma'am Arlene, ayon, apektado ng baha sa grocery nila pero yung solusyon sa baha wala. Di ba? Oo, totoo yan mga kababayan. Ma'am G. Divina, hello po and kay Galactic Heart. And kay Rini Caverte, ayan po, and kay Wisely Matio, ayan, mega love shoutout po. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, Diyos mio marimar. Diba, kita nyo naman, Diyos ko po, napakalaking anomalya nito. Kaya pala, ayaw ninyong anuhin ha, dinidili-dili ninyo kasi marami din pala kayong anomalya. Diba? Si Rini Caverte, ayan, ang mag-M as nanakaw, mag-M as nanakaw, kampi sa kapwa magnanakaw, si Keso at si Saramaw, sabi ni Benji. Diba? Ang laki ng parang nakulimbat nila. Kaya nga Ma'am Aurelia ayan, hair screen, hello po ma'am. Sana yung mga nakurakot, anong sabi ni Monclave, politiko na lang bahain. Di ba? Haler, maulan maritis ng gabi. Sabi ni Ma'am Lit. Ang mahal pala ng palaman na cheese, 142 billion. Kaya di ba, biruin ninyo, napakalaking mga budget na yan. At saka napaka-imposible. Kung ngayon, hinihirit yung mga budget na yan, ilang lugar lang yan na, hindi umabot 10. 142 billion. Paano kung hihirit pa yung ibang lugar? At saka, nakakapagtaka lang din po mga kababayan, pwede ba yung ganun na senador ka, tapos hihingi ka ng budget para sa lugar mo, sa Sorsogon na tulungan mo kasi binaha? Pwede ba yung ganun? So kung meron palang senador na ganun, di wala nang kwenta yung congressman dun at governor doon. Or else, ibigay ni senador kay congressman at kay governor. Ang tanong ngayon, baka pag-liquidate niyan or pag-audit niyan sa COA, kulang-kulang na naman at substandard na naman yung mga semento, malayo lang 2 taon, butas-butas na naman, bakal na lang ang natitira. 'Di ba? Parang tulay. Sa Isabela, maganda daw, bilyon ang halaga. Kayo, after isang taon nung binuksan at dadaanan na, biglang bumigay kasi substandard ang ginamit. 'Di ba? Wait lang po ha mga kababayan. So ayun mga kababayan. Ayun, Ma'am Lani Tataon, mega love shout out. Ayan, si Gabriel. Ayan, mega love shout out po. So ito yung sunod natin, no, na pag-uusapan. Naku po mga kababayan, eto na. Binira na ni Lustay. Abolish Senado. Kaya nga Sir Wisely, Diyos ko, hindi na million, billion na. Kaya nga Ma'am Carolina Quijano 'di ba? Nakaupo na lang sa gobyerno ang nakikinabang. Kaya nga Ma'am Anita, dapat sabi ko nga sa inyo, i-abolish nyo na yung mga ibang sangay ng gobyerno 'Di ba? Yung katulad ng mga barangay kagawad, mga barangay chairman, pati tanod, i-shirip na lang 'Di ba? Oo, dapat gano'n na lang. Tawag dito, abolish na dapat, pagtatanggalin na dapat yung mga yan. Kasi bakit? Sa totoo lang, mga kababayan, ay wala din namang kwenta ang nangyayari. Katulad niyan, yung barangay, pag may gulo, ang tatakbo, tanod. Si tanod, tatawag kay kagawad. Pagdating ni kagawad doon, tatawagan si chairman kasi hindi din niya rin marisolba. Pagdating ni chairman, hindi din niya mariresolba, tatawag sa pulis. Bakit hindi pulis na lang ang iiwan natin at tanggalin na lang yung 3? Ang daming pinapasahod, tapos wala rin namang kwenta. Tignan mo, halimbawa ngayon may nagrarayot dyan, nagbubugbugan. Di ba? Siyempre, tatakbo dyan tanod. Pagdating kay tanod, tatawag kay kagawad. Pagdating kay kagawad, hindi rin marisolba ni kagawad at ni tanod, tatawag kay chairman. Pagdating kay chairman, hindi rin naman marisolba ni chairman kasi riot nga, tatawag ng pulis. Bakit hindi po ang ilagay dyan? Bakit sa Amerika wala namang
barangay chairman, wala namang kagawad, wala namang tanod. Di ba? Bakit hindi ng pulis na meron namang 5 minutes response na 911? Di ba? Anong aasahan mo sa barangay officials kung kada hingi mo ng tawag, kada hingi mo ng tulong, wala din namang magagawa? Bakit? 'Di ba? Kasi pag tinawag mo yung tanod, bubog, tatawag kay kagawad. Pagdating kay kagawad, wala ring kwenta kasi wala rin magawa, tatawag kay chairman. Pagdating kay chairman, nakatingin siya kasi nag-riot nga, tatawag ng pulis, ba't hindi pulis na lang? 'Di ba? Dapat tanggalin nyo na yan kasi nagdadagdag lang yan ng sahod. Instead na yung ipasahod nyo sa mga yan, ilaan nyo na lang yan sa panggamutan, pang hospitals. Biruin nyo sa Metro Manila pa lang, ilang barangay yan, kada kanto barangay. Di ba hindi nyo ba naisip yan mga kababayan? Every kanto sa Maynila, barangay. Di ba? Tingnan nyo sa Maynila. Pag sa probinsya, kakalawak-lawak ng lupa, isang barangay lang. Sa Maynila, Diyos ko, every kanto barangay. O isang iskinita na yan, barangay. Pagdating mo sa kabilang iskinita, barangay na ilan yung barangay officialis dyan. Sa loob siguro Metro Manila, hindi ko alam kung umabot yata ng 1,000 ka barangay. Metro Manila lang yan ha, City of Manila, kay Isko lang. Sakop ni Isko, parang meron atang barangay 900, barangay 100, barangay 200, barangay 300. Bakit hindi pulis na lang? Kasi wala din naman kwenta ang barangay. Diba? Oo. Kasi meron din namang programa si General Torre na 5 minutes response, doon na lang. Diba? Kasi walang kwenta. O Caloocan din, Quezon City, ang daming barangay, every eskinita, barangay. Every kanto, barangay. Tanggalin nyo na yan. Diba? Walang kwenta. Yung mga barangay officialis dyan. Oo, hindi ko naman sinabing lahat, pero parang dagdag sahurin lang yan eh. Instead na yung igastos mo dyan sa pampasahod sa mga wala namang kwentang barangay officialis, itayo nyo na lang yan ng paggamutan, itayo nyo na lang ng paaralan yan. Diba? So dito tayo, sunod, mga kababayan. Diba? Totoo naman ako mali ba? So ito, mga kababayan,